may napapansin akong isang babae na laging nagsisimba kapag ka Sunday, 6 p.m. dito po sa may harapan. Nag-iisa lang siya lagi. Tapos, napansin ko, nagko-consecrate, tinataas ko yung katawan ni Kristo. Umiiyak siya. Humahagulgol na ganyan. Every time, every Sunday, napapansin ko yun. Tapos sabi ko, ano kayang problema nitong babaeng ito? Pangit ba ako magmisa? Bakit ba siya umiiyak? Tapos nagulat ako, inad niya ako sa Facebook, nagpakilala siya sa akin, sabi niya, Father, ako po yung lagi nagsisimba kapag ka 6 p.m. Father, gusto ko pong malaman niyo na ako po ay OFW. At habang ako ay nasa ibang bansa, nagkaroon po ng pandemic. At nung nagka-pandemic, nabalitaan ko po yung anak ko po dito sa Pilipinas, anak kong lalaki, batang ama, may bagong pamilya, ay namatay dahil sa pandemic. And it's so painful for me, Father, because I never saw him. Hindi ko siya nakita bago siya mamatay. Kaya nung pag-uwi ko dito, ang sakit-sakit sa akin na makita ko siya na naka-earn lang siya. Pero nagulat ako, Father, nung na-discover ko magsimba dito sa SM, every time na tinaas mo ang katawan ni Kristo, nagulat ako, Father, kasi isang beses, nung tinaas mo yung ostya, ang nakita ko, mukha ng anak ko. And I saw his face smiling at me, na parang sinasabi sa akin, Mama, huwag ka nang umiyak. Okay na ako. At sabi ko sa kanya, salamat sa Diyos. Kasi kahit hindi mo nakita yung anak mo bago siya mamatay, nakikita mo siya sa katawan ni Kristo. At ang katawan ni Kristo ay hindi lang yung tinapay na tinatanggap natin. Dahil kapag tinanggap natin yung tinapay na katawan ni Kristo, tayo'y nagiging katawan ni Kristo. We are not just a church. We are a body of Christ. Katawan ni Kristo. Amen?